Hello mga kababayan, kumusta po? Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Magbibigay po ako sa inyo ngayon ng aking reaction, opinion po patungkol dito sa pagpunta nila ka-business family doon sa Lupang Pangako. Pero bago yun, syempre maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa akin, aking mga subscribers. Yung mga bagong pasok, welcome po. Salamat sa pag-subscribe and yung mga nagla-like, comment at saka share ng aking mga reaction video. Maraming salamat po. At huwag natin kalilimutan, suportahan po natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Rins TV, si Young Russell at saka si Thinking Buddy. At yung mga kasamahan ko na rin pong mga reactors dito sa Ka-Business Official. So, diretso na po tayo sa aking gagawing reaction. Yung una, so, alam naman natin na tatlong senaryo ang na-upload ni Ka-Business, no? Dito sa una, yung paghahanda nila. Yung nasa bahay pa sila. Alam ko yung pakiramdam na mayroon kayong pupuntahan na isang lugar na anong tawag dito? Yun pa lang yung first time. So, excited lahat. Siguro yung isip nila lumilipad na parang gusto na nilang madaliin na sana nandoon na sila. Diba? So, ayun, habang inaantay nila yung ibang mga kasama, sila Papa Dins kasi may inaayos pa. So, kwento-kwento muna si Ka-Business doon sa sasakyan. So, nabanggit nga niya rito na kung ano yung mga plano nila ng Ka-Business family doon sa lupang yon, sa Lupang Pangako kung tawagin nga ni Ka-Business. Magtatayo nga sila ng Ka-Business Foundation and Rehabilitation Center kasi nga po yung anak nilang babae, yung bunso, si Budang, malapit na mag-graduate ng psychology. So, psychology student ang kanilang bunsong anak. Kaya yun ang naging, sabihin na natin na na-inspire doon ang Ka-Business family, sila Ka-Business na bilhin yung lupang yun doon kay Sir Wakiwak. So, habang naglalakbay sila, syempre, doon yung kasayahan. Hindi maiwasan talaga na yung sobrang excitement mo, maraming kwentuhan, good vibes sila doon sa loob ng sasakyan. At hindi rin mawawala, kaugalian natin mga Pinoy, pag naglalakbay, syempre kailangan may pagkain. So namalengke sila. Namalengke sila para meron silang mapagsalusaluhan pagdating nila doon sa area. Nung nandun na nga sila, dumating na, yung habang naglalakbay, ako rin, naglalakbay din yung isip ko. Gaano kaya kalayo yung lugar na yun na pupuntahan nila? Diba? Tapos, yun na nga, dumating na nga sila doon sa bahay nila, Sir Wakiwak. Pero yung daanan, mga Ka-Business, no? Yung di ba, doon sa may putol na kalsada, isip-isip ko, parang ang layo talaga siguro nito. Gaano kaya kalayo? At nakita natin yung sasakyan ni Sir Wakiwak. Astig, no? Kaya niyang umakyat doon. Pero syempre, marami sila. Naglakad yung mga, iba. Yung mga boys, naglakad na lang sila. Tulak-tulak, akala ko nga hindi makaahon. Kasi nga may paahon. Mabuti na itulak. Ang bilis ni Bornok, ha? Bilis ng isip niya. Kinalsuhan niya kagad ng bato para hindi makaatras. Tapos, ayun, lakas ng power ng mga kagwangs. Shout out sa inyo. At, ayun, sa awa ng Diyos, nakarating na sila doon sa bahay nila Sir Wakiwak, nagluto sila, preparation muna, tulong-tulong. Nakakatuwa lang na yung manpower ba nila, yung kung kanya-kanyang trabaho, kung ano yung gagawin para madali makatapos lahat sa mga kailangang tapusin. At mayroon pa silang pabudol fight. Ang galing, no? Nakakamiss, nakakatuwa. Sarap ng pakiramdam yung ganun. Salo-salo sila sa pagkain. Talagang muna sila, yung nagkarga na gasolina. Kasi nga hindi nila alam kung gaano kalayo talaga yung pupuntahan nila doon sa mismo sa loting nabili nila Ka-Business. At yun, masaya ang kainan. Then, pahinga na siguro yun. Yung lakad na sila. At nakakatuwa ito yung mga bata. Game sila sa lakad, no? Yung anak ni Intoy, si Kenzo, lakad din siya. Lakad din talaga yung batang yun, grabe. At tapos, ito pa pala naalala ko. Sorry, Bugyan, natawa ako doon na nadulas ka. Talaga naman tayo mga Pilipino, eh. Alam na natin nasaktan pa, pero tinawanan. Pero okay lang, good vibes yun, Pogi. So, ingat-ingat na sa susunod. Ang sarap doon, nakikita mo yung parang paraiso para sa akin, yung lugar.
Para siyang ang sarap manirahan pag retire ka na sa trabaho mo. Nandun ka sa tahimik na lugar, maririnig mo lang yung mga huni ng ibon. Diyos ko, masarap talaga yung ganung tirahan. Kaya, ayun. So, habang naglalakbay sila, syempre tapos nang kumain, nakapaggasolina yung katawan, malakas na yung energy. Tinitingnan ko sila bawat isa. Kahit pagod na, yung pagod nila na masaya. Nakikita mo yung ano lang sila, yung pa-chill-chill lang. At meron akong nakita pala doon mga ka-business, no, yung parang umbok siya, parang burol yung bundok na huminto sila. Sabi nga ni Sir Wakiwak na papatagin daw yun or gagawing camping site. Pero para sa akin, sana i-preserve na lang nila yung parang burol na yun na maliit. Kasi maganda siya sayang, taniman na lang ng mga puno. Kasi yung babapatag naman, kung camping site yun, mas maganda na nandun pa rin yung burol para may akyatan or pwedeng gawan siya ng kiosk. Yung parang kubo-kubo doon sa taas na tambayan na open air lang siya, basta may bubong. Masarap yung ganun. Sana wag sirain yung nature, preserve na lang. Yung mayroon man masisira, yung kinakailangan lang, halimbawa yung dadaanan ng main road, yung mga ganun lang. Pero yung mga ganun mga bundok-bundok, please, Sir Wakiwak, huwag nyo nang gibain, preserve na lang, sayang nature kasi yan. Mahalin natin yung kalikasan na bigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? So, nakakatuwa kasi sabi nga niya, baka doon sa area na yon magbigay siya ng, doon na, depende kung saan magustuhan ng mga kagawang. Kasi may word of honor ito si Sir Wakiwak, no? At talagang, pati kabisnes Rick, meron din siyang portion doon, bibigyan din. Grabe. So, ilan na sila? Diba? So, 7 na. Mabibigyan. Plus si Papa Dinis pa. Sana all, Sir Wakiwak, sabay ganun More blessings para sa'yo. Palakasin pa ni Lord yung katawan mo dahil sa kabaitan ng puso mo na nag-share ka ng kung ano ang meron ka. Maganda yun. At nabanggit nga rin pala niya doon. Kasi syempre sabi nga niya, magkatabi nga lang yung lote nila. Yung ilang hektarya ba yun? Kasi 2 hektarya 2 kay ka-business, 2 kay Sir Wakiwak. So ayon kay Sir Wakiwak, magtatayo rin siya ng Wakiwak and Ka-Business Foundation. So magkatabi, merong rehabilitation center si ka-business at meron din naman na tawag dito, korporasyon nilang 2, yung foundation. Except lang nandun sa ginagawa, yung para kay ka-business area. Diba? Ang galing. So, yun. Habang tinitingnan ko nga yung paglalakad nila hanggang sa dumating na sila doon sa lugar, mga ka-business, no? Grabe, nakakamangha. Kumbaga sulit yung yung lupa na yon na nabili ni ka-business. Ayun nga sa kanya, nabili lang niya ng napagkasunduan nilang presyo na iba doon sa, mga pang-commercial price ni Sir Wakiwak. So, tinitingnan ko yung lugar. Doon pa lang sa mga puno, yung mga mangga, marami na silang produkto makukuha doon. Yung ibig kong sabihin, yung income, marami na. Kasi ang hirap kaya magpalaki ng puno. Gaano nakatanda yung mga punong yun, yung mga punong mangga na yun. Ba? So, ilang taon ba magtatanim ka ngayon ng puno ng mangga? Ilang taon pa yon bago mo mapakinabangan. So, yung nabili nilang lupa, nandoon na yung mga puno ng mangga. Tapos, titingnan mo, maraming pwedeng gawin. Marami siyang pwedeng gawin doon. Magiging busy yung mga kagawang talaga pag once na inumpisa na nila papabakuran. Pero hindi natin alam kung ipapasurvey pa yon. Hindi natin alam kung anong gagawin ni ka-business. Para bago man magbakod, talagang eksakto kung hanggang saan talaga yung hangganan niya. Kasi yung mga other side naman nun, hindi naman, yung mga katabing lote ba, hindi naman yun, kailangan talaga yung hangganan makuha, yung tama, diba? So, yung dun sa sa part ng, natuwa ako may mga gabi, paborito yung gabi dami pala doon. Sayang, sabi ganun, ang layo ayun, so tinitingnan ko sila lahat, yung excitement, yung mayroon, siguro ito naramdaman ko rin habang pinanonood ako. Nandun siguro yung una na parang ang malayo, tapos iisipin mo, ikukumpara mo yung nakasanayan mong
Katulad sa sa syudad, nakasanayan mo doon na nandoon yung mga kaibigan mo, tapos makikita mo mga building. Parang pag nandoon ka na sa lugar na yon, sa lupang pangako, isipin mo, kaya ko kayang i-give up yung buhay ko doon sa syudad pagdating dito sa probinsya. Siguro may mga nag-iisip ng ganun. Sana sa ka-business family ba, tanongin din nila yung kanya-kanyang opinion, yung mga kagwangs at saka 3Ms patungkol doon sa lupang pangako. 'Di ba? Syempre bibigyan sila ni Sir Wakiwak at meron din sila kay ka-business kay Pinono. Ano kaya ang nila? Ibig sabihin syempre masaya, nandoon na yung masaya sila, yung happiness. Ang ibig kong sabihin dito, kaya nilang tumira doon. 'Di ba? Kaya nilang i-give up yung buhay nila diyan na nakasanayan nila sa sa city. Kaya nila. Kasi napakasimpleng buhay eh. Tingnan nyo naman. Sa ngayon lang. Pero darating yung panahon na mag-i-improve yun yung anong tawag dito. Marami na magtatayo doon ng mga bahay, mga building. Kasi nga, sa umpisa, ganun talaga. Maganda yung nagawa ngayon nila Mr. and Mrs. Ka-Business na habang wala pang mga construction doon, nauna na sila. Diba? Nauna na sila magbilang tayo ng 10 taon simula ngayon. Ano na kaya ang magiging itsura ng lugar na yun? Kasi habang tumatagal, dumadami yung tao, diba? Lalo na yan, yung mga anak-anak ng mga kagwang, so magkakapamilya din yan. O di meron na silang mapupuntahan. So, mas maganda talaga mag-invest ka ng lupa. Kasi, habang tumatagal, tumataas talaga yung presyo niyan. Kaya nakakatuwa itong ginawa nila ka-business kasi hindi lang naman para sa kanila. Para na rin sa mga taong tinulungan nila at tutulungan pa. Yun naman ang sabi ni ka-business eh. Mayroon na silang paglalagyan in the future doon sa mga taong mabibiran nila sa labas. Yung talagang walang mapuntahan, walang matirahan. So nasabi nga dito ni ka-business, kasama na doon sila Nanay Gina, si John, tapos si Nanay Marita at saka si nakalimutan ko yung pangalan niya. Ano ba to? Yung anak ni Nanay Marita. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya, itong pasaway. Sabi ganun eh. So, mayroon na silang matitirahan. Sayang talaga hindi nakasama si Bong. Pinuntahan man nila ito, wala rin talaga doon. Ano kaya ginagawa ni Bong ngayon? Sayang, maganda kung nakasama siya at nakita niya yung lugar. Diba? Siya lang yung wala eh. Ayun, naalala ko na si Jonathan. At saka si Jonathan, kung nakasama rin doon, matutuwa din yun. Kasi nga, kasama na siya sa sa ka-business family, di ba? Member sila sa ka-business family. O di may masasabi na si Jonathan, bibigyan siya ni ka-business ng pwesto doon. O meron ka ng, Jonathan, masasabi mong iyo. So, bay ganun eh. Nakakatuwa itong mga nangyari sa ka-business ngayon. So, ano pa ba? Kasi sobrang masaya lang ako sa mga nakita ko doon sa mga video nila. Ayun, parang yung nagbalik tanaw ba, yung si Mrs. Wakiwa umakyat pa sa puno, mga kakao, nag-akyat sa kakao. Ay, natawa ko doon sa part ng si Papa Dins, yung kumain sila ng kakao, inosente. First time Papa Dins, no? Masarap yun talaga yun. Kasi noon din kami meron yung sa taniman ng mga grandparents ko, may kakao, gagawa kami ng tsokolate. Kinakain muna namin, sinisip-sip namin yung katas, tapos yung buto, hinuhugasan namin yon, binibilad sa araw, then sinasangag namin. Pagkasangag, natatanggal na yung kusa, yung buto noon, at saka yun na yung merong pinapagiling namin, pinipino, tapos tsokolate na. Mrs. Ka-Business, magagamit mo na yung batidor mo. May nakita ko dati na nagbigay sa'yo ng batidor ng tsokolate. Yun po yung purpose nun. Pag nagtimplang gawa kayo ng tsokolate sa kakao, yun ang masarap, original po yun. At yun, maraming pwedeng gawin talaga sa lote na yun. Mag-alaga ng mga hayop, lahat ng klase ng mga hayop pwede doon. Kahit magbabuyan, magmanukan, kasi walang walang magreklamo sa amoy, diba? Yun nga lang yung tubig, no? Kasi yung tubig nila doon is yung galing sa puno ng kawayan ba yun? Bukal. So sabi nga tinikman nila masarap naman. Doon kaya sa area nila ka-business, no? Yung sa tubig. Yun ang yun ang iniisip ko. Saan sila kukuha ng source ng tubig doon
Tapos yung sa kuryente, siguro ano na lang, pagka ganun, kung malayo man ang kuryente, kung hindi pa man madedevelop, solar na lang. Diba? Yan ang pag-iipunan pa rin yun. At ito pala, may paalala ko sa inyo mga ka-business, kaguwangs, kasi yung area na yun talagang maraming ahas yun, teritoryo ng ahas yun, sigurado ako. Sa Kawayanan, mag-iingat kayo sa susunod na balik ninyo. Kailangan meron na kayong nakabota. Kasi yung Philippine Cobra, napapanood ko kasi sa Cobra Prince, nandoon sa ilalim yung mga butas, sa mga hukay-hukay. Nasa ilalim talaga yung mga ahas. So mag-iingat kayo, kailangan nakabota kayo kung papasok kayo sa mga talahiban, sa mga madadamo kasi hindi nyo mapapansin yun. Baka mamaya may nananahimik doon na ahas, tapos maapakan ninyo, bigla kayo matuklaw, wag naman sana. So mag-iingat lang ho. At saka yung sa taas naman, kasi ito personal ko talagang nakita sa kagubatan, doon sa grandparents ko sa bukid. Kulay green na ahas, nag-iigib din kami sa bukal, sa balon. Ang tawag namin doon sa bukid yung bubon. Nandyan yung tubig sa baba, tapos sa taas meron siyang may mga puno. Nakita ko mismo mga ka-business, kulay green yung ahas, ang haba. Hindi ko na itinuloy yung pag-igib ng tubig. Tumakbo ako pa uwi doon sa bahay ng lola ko. Tapos sinabi ko sa kanya, pinuntahan naman. Bumalik kami doon sa igiban ng tubig. Nakita ng lola ko. Kasi yung lola ko noon, kwento ko na, meron siyang yung mga matatanda, yung tawag sa amin yung hudim-hudim ba. So parang dinasalan lang niya, tapos umalis na. Pero ang alam ko naman, napapanood ko sa Cobra Prince, yung kulay green na ahas, hindi naman siya delikado, hindi siya makamandag. Ang nakakatakot talaga itong mga cobra, kasi yun, yung tawag nila dito, yung venom ba yun? Sa amin lara, tawag, talagang daw, kumbaga sa Bisaya, sa waray mapintas, yung matapang, nakakamatay talaga. Kaya mag-iingat kayo mga kaguwangs, kung babalik na kayo doon para magbakod o maglinis man, ingat kayo. Safety first, magbota na. Uso na talaga magbibili na. Kailangan nyo na ng bota. At, natawa ako. So, sobrang excitement ko dito mga ka-business, kahit sa panaginip ba, napanaginipan ko talaga yung lupa doon na sa panaginip po, pumunta daw ako doon, namasyal, tapos, ang tawag dito, naka 4x4 ako, yung sasakyan ba na mataas, yung pala, nakita ko doon kay Papa Dins, yung sasakyan na malaki. Sa kasasabi nila ng enduro, kasi maganda nga talaga doon yung enduro, pero para sa akin, masarap yung yung kabayo, papunta doon sa bukid. Enjoy yun. Kabayo, kalabaw. May balsa nga sila doon. Nakita ko yung balsa. So, mag-i-enjoy talaga tayo kung sakasakali man makarating doon. Yung patungkol doon sa mga puno ng mangga, kailangan talaga malinisan yung bawat puno, tapos pauusukan, tapos para madaling mamunga, alagaan talaga. Maalagaan siya. Maraming ma-harvest doon. Laking pera yun nila ka-business kung sakasakali. Maliban sa pagpapaspray. Pero mas, pa rin kasi yung pinapausukan. At sana hindi sila magkaingin. Kasi narinig ko yung kakaingin ba, si ka-business ba yung nagsabi. Huwag tayo magsunog, huwag tayo magkaingin kasi, pollution ba sa ating nature, sa ating earth. Yung okay lang yung pakunti-kunting pausok-usok lang sa mga puno. Pero yung kaingin kasi nakakatakot, baka mamaya magliyab yan, buong gubat na sunog. Bawag naman. Okay, nako, Diyos ko. So, na-imagine ko na kung gaano kalaki ang magiging project doon. Sana ka-business, kasi syempre, magtatayo kayo doon ng construction building. Sana tapos na yung anak ko doon na architect. At God willing, makapasa ka agad. Para siya na yung magplano. Magplano ng architect, ang tawag dito yung structure, yung building na gagawin. Yung anak ko na lang sana. God willing, pagpe-pray ko, makapasa agad yung anak ko. Para maging licensed architect siya. Kung tingkembot na lang, 2 years pa. At malaking bagay yun, di ba? Pati yung anak ko mamamasukan na sa ka-business foundation. So, sobrang positive lang ako sa mga nangyayari. Sobrang masaya lang ako sa mga nakikita ko sa naging achievement nga nito nila ka-business. At alam ko, ganun din sila. Lahat napaka-excited. Ang daming, para sa akin, maraming blessing na yun. At
Napakaswerte ni ka-business kasi meron siyang kaibigan katulad ni Sir Wakiwak. Bihira talaga. Tama yung sabi niya, bihira ka lang makakita ng tunay na kaibigan. Oo, marami kang kakilala, marami kang kaibigan, hi, hello, mag-smile mo, yung mga ganun. Pero iba pa rin yung totoo, yung totoong kaibigan na nandyan yung malasakit sa'yo. Na basta nandyan lahat. Napakaswerte, sana meron din tayong mga ganun kay Sir Wakiwak. Kasi bihira talaga yung mga ganyang tao ngayon na mag-share ng property niya, di ba? Bihira talaga. Kaya suportahan po natin si Sir Wakiwak TV para mas lalo pang matupad yung pangarap din niya na magkaroon ng Wakiwak and Ka-Business Foundation doon katabi ng lote ni Ka-Business, diba? Sa yun. At meron palang anak ito meron palang anak si Sir Wakiwak. Sinabi nga ni Papa James na darating yung araw, antayin na lang natin, ipapakilala niya yung si June. Ibig sabihin, June Junior, yun ni Sir Wakiwak. So, saling pwersa na, yung Junior ni Sir Wakiwak, andyan sila Papa James. So, maganda. Maganda yung magiging resulta nito. Kasi lahat sila mga positibo, lahat sila tumutulong talaga. Diba? Napakasarap lang ng pakiramdam. Ano pa ba yung mga nakita ko dun sa lugar na yon? Aba, may proposal pa pala to si Sir Ka-Business. Sige lang. Basta good vibes lang. Sila ayun, naalala ko. Si Bay Papaya, habang pinanonood ko yung pag-akyat niya ng niyog, yung talampakan ko, grabe, yung parang nanginginig yung tusok-tusok na natatakot. Nandito lang ako nanonood, mga ka-business, no? Naramdaman ko yun, natakot ako para kay Bay Papaya kasi parang ang hangin pa tapos ang taas. Umakyat sa sanyog. Although sanay siya, pero nakakatakot pa rin. Alam ko maraming kinabahan sa inyo. Baka mamaya malaglag si Bay Papaya, di ba? Oh, grabe ka ba? Mag-iingat ka sa susunod, ha? Alam kong sanay ka mag-akyat-akyat. Sabi mo nga dati, nagsasanggot ka, yung nagtutuba. So, alam kong sanay ka, pero ingat din kahit papaano. At yun, marami silang nakuhang, may mga saging pa. Nakapagdala sila ng saging. Maraming tanim si Sir Wakiwak. Yun ang maganda na ang sarap talaga pag ako sakaling bigyan ng pagkakataon na makarating doon. Pagtatanim ako ng puno, tree planting. Yun ang pangako ko pag basta ako nakarating doon. Kasi kailangan talaga may mga puno pa para protection din yun sa calamity, di ba? Yung titibay yung lupa natin dun sa mga ugat. Diba? Basta yun ang pangako ko ka-business. Basta once na loobin ng Panginoon lang, God willing, na makarating ako doon sa lupang pangako ninyo, tree planting talaga ang aking gagawin. Tatanim ako kahit isa o hanggang 2 puno para souvenir kung saan man siya pwedeng ilagay. Yung matibay na puno na hindi basta-basta matitinag sa bagyo. Parang yun ang yun ang palatandaan para sa sarili ko, sabay ganun Kasi ako maraming nangyari sa buhay pero tindig pa rin Matatag pa rin. Kaya magtatanim ako ng puno sa lupa ninyo, tree planting, promise po. Yun ang gagawin ko. Basta loobin ng Panginoon na makarating ako doon. Hanap tayo ng kung anong maganda. Marami naman makukunan dyan ng mga seedlings. Hingi lang tayo sa saan ba yun? Sa DA ba yun? Agrarian Hindi, saan ba yun yung nagbibigay ng mga punla-punla? Kasi sa munisipyo dati nanghingi rin ako ng mga seedlings Kaya lang hindi rin sila tumubo. So ito ngayon mga ka-business, ako'y masaya, natutuwa sa mga nakikita kong pagbabago, pagsisikap ng ka-business family. Ayun nga sa kanya, nila ka-business, hindi lang naman yung para sa kanila. Siyempre, sabi nga niya doon, isisecure muna niya yung pamilya niya, then nandun na siya sa pagtulong, yung sa katulad nito, yung gagawin nilang project doon sa kanyang nabiling lupa, sa lupang pangako. Malaking malaking proyekto to, marami pa silang kailangan na paghandaan, pag-ipunan financially, kaya suportahan natin ang lahat po ng mga ginagawa nilang mga video. Huwag po tayo mag-skip ng ads. Dahil alam na po natin ngayon kung saan mapupunta yung kikitain nila sa kanilang YouTube channel. Alam na natin, mahaba pa at malaking pondo ang kailangan nila. Ba? So siguro baka mamaya may mga partner ba? Kasi ayun nga kay ka-business, inaasikaso na rin yung sa SEC registration para nga naman maging legal lahat.
Kasi maganda yung ganun para walang maging problema. Kasi foundation yun eh. So, usually pag ganyan, marami kang dapat asikasuhin para yung mga papers yan sa signing. Alam na nila yan. So, inuumpisahan na. So, talagang gastos yan na malaki pa. Kaya tulungan natin sila, mga kababayan, mga kabisnes, para magawa agad itong pangarap nila ni kabisnes na may tayo doon. Kasi yun talagang priority nila. Sabi nga wala nang lipat bahay. Kumbaga, hindi na sila, kung mayroon man silang tutulungan, hindi na nila kukunan ng bahay na uupahan, doon na nila dadalhin sa lupang pangako. So, syempre, kailangan talaga doon linisan muna, tapos i-prepare yung mga bahay. Siguro kwarto-kwarto kung ano man yung gagawin nila. Ang iniisip ko doon, yung paghahakot ba ng, syempre, yung mga materyales, hollow block, semento, ganun. Paano kaya makakarating doon, parang yung mga bahay kasi doon, nakita ko mga kawayan eh. Mga kawayan sila, kahoy talaga. So, kung itong foundation, kailangan matibay talaga. Talaga, ito si semento talaga siya, di ba? So, titingnan na lang natin, baka pagdating ng panahon, umpisa na yung kalsada. At thank you Lord kasi, nung pumunta sila doon, walang ulan. Maganda yung panahon. Na-imagine ko lang kung maulan, di maputik, di mahirapan sila. Lakad talaga yun. Yung sasakyan, mahirapan din, madudulas. Diba? So, mangyari kaya yung, pinapangarap din nila yung Enduro. Tapos yung sasakyan. Pero para sa akin, siguro, maganda rin yung truck. Para hakutan din ng mga gamit. Pero depende yun kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Kailang nakakatakot din yung truck, baka mamaya bumaliktad eh. Hindi siya makakadiretso doon kasi di ba may pababa, may ilog, may sapa. Doon sa malapit sa Kawayanan. Yung sa iniigiban doon sa pinagkukunan ng tubig. Pero darating din yung panahon na maaayos yung lupa na yun, yung daanan. So antayin na lang natin yung pagkakataon na yun. Nakakatuwa. Excited na rin ako. Tagal pa. Kailan pa kaya ako makakabisita doon. Basta yung business pangako ko, tree planting ang gagawin ko pag ako nakarating doon sa lupang pangako ninyo. Yun lang po ang kaya kong gawin. Sikap po, hanap talaga ako ng maitatanim na puno. Para, pag lumaki, may tambayan na. Sabi ganun. So, ayun, antayin na lang natin yung magiging reaction pa ng mga, gusto ko marinig yung mga reaction ng mga kagwangs, ang masasabi nila doon sa lugar. Kung kaya nga ba nilang tumira doon. Pero kung sa akin, paraiso ko yun. Kung para sa akin, maganda. Para siyang paraiso na talaga. Sarap matulog. Ang sarap. Ay nako. Himbing talaga tulog doon. Pagka ganun. Wala kang ibang iintindihin. At malakas ang signal ng globe. Sabi nga ni Ka-Business. Inisip ko rin yun eh. Paano kaya yung signal doon? Kasi siyempre tayo hindi mabubuhay nang walang internet. Nandiyan na yan eh. Yung mga anak ko nga pag umuwi kami ng Leyte. Doon sa nanay ko. Hindi sila hindi nagtatagal. Yung ibig kong sabihin naiinip sila, boring kasi nga walang internet. Pero sa bahay lang. Pero lalabas ka doon sa highway, sa malapit sa simbahan, sa basketball court, may signal naman doon. Kaya lang, lalabas ka pag gabi. Siyempre nakasanayan natin yung nakahigaan na may signal pa. Pero doon ang ganda, kasi yung kila Ka-Business, may signal ang globe. Walang problema sa signal. Di ba? Napakaswerte. Ang ganda ng lupa nila. Paraisong dating. So, imagine na lang natin na maraming pananim na doon, may mga alagang hayop, farm. Naalala ko sila Kuya Bal, di ba? Sila Kuya Bal, may lote rin silang ganun na, may nag-aalaga lang sa lote nila, di ba? So, ganun din ang Ka-Business. Ang galing. Ay, nakakatuwa. Sarap maging, ang sarap maging reactor kabilang sa Ka-Business official, di ba? Sarap. Maraming salamat, Pinono, Mr. and Mrs. Ka-Business. Salamat sa opportunity na to na isa ako sa naging reactor ninyo. Napakasarap lang sa pakiramdam na nabilang ka sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Nandyan nagsisikap, tumutulong sa ating mga kapwa na mga nangangailangan na kahit bugbugin na ng mga negatibong komento, patuloy pa rin tumatayo at nagsisikap. Yan ang mga nakaka-inspire, samahan yung mga ganyang klaseng tao
na sobrang napaka-positibo. O nandoon talaga kailangan natin sumagot minsan. Kasi nga, tawag ng pagkakataon, hindi naman pwedeng manahimik na lang tayo kung ano yung ating opinion, kung anong ating nararamdaman. Basta sa katotohanan lamang, kailangan din natin maglabas ng ating side para balanse ang lahat, di ba? So, ako'y natutuwa. Patuloy lang ang buhay. Alam ko marami pa tayong pagdadaanan. Nag-uumpisa pa lang doon sa lupang pangako. So, ka-business and Mrs. Ka-business, maraming salamat sa inyo, sa mga kagwangs at saka sa 3Ms. Keep tight lang, loyalty, huwag kalilimutan. Tsaka, alagaan ng mga sarili. Yun. Sobra akong ngayon, kumbaga lutang pa rin ako doon sa mga nakita ko sa video ninyo, ka-business. Sobrang napakasaya ko lang dahil sa nangyari sa buhay ninyo ngayon na ayan, maumpisahan na yung pinangarap ninyo para sa ating mga kababayan na mga higit na nangangailangan. Tunay na pagtulong talaga ang inyong ginagawa na hindi naman nakikita ng iba. Pero ngayon, siguro naman marirealize na nila kung gaano kayo kasincere sa inyong hangarin sa pagbablog. Hindi lang basta-basta pagbablog. May purpose po. So maraming salamat sa inyo at thank you rin sa ating Panginoon dahil nandyan siya palagi sa atin na nagbibigay ng wisdom at saka knowledge para magawa natin yung mga kung anumang kailangan natin gawin na magaganda sa ating kapwa at sa ating pamilya. So, shoutout sa iyo, Ate Marilyn. Magandang gabi. Ingatan din po yung sarili. Hindi ko alam kung ginagawa mo rin to. Paggising ng umaga, warm water lang po, 2 baso para mag-flush yung mga naiwang particles ng mga kinain natin sa gabi. Kasi diba sa gabi, kumakain tayo, mahina na yung panggiling, yung stomach natin kasi nakarelax na. So, mapapansin nyo yun, tayong lahat, pag uminom tayo sa umaga, yung wala pang pagmumug lang, tamang mumug lang, din minom na kayo ng warm water. Huwag muna magtutoothbrush para hindi natin mainom yung chemical ng toothpaste. So, inom kayo ng warm water. Pakiramdaman ninyo, parang maipinupush na mga hindi mo maintindihan kung ano yun. Siguro yung kinain natin. So, bumababa talaga siya sa tiyan hanggang dito. So, 2 baso lagi ng maligam-gam na tubig sa umaga. Wala ka pang kinakain. Yun muna. Pagising. Ang sarap ng pakiramdam ng ginhawa. Yun po ang aking ginagawa. Kaya sana, Ate Marilyn, ginagawa niyo rin po ito ngayon. At saka malaking tulong po yun sa ating katawan. Sa dugo yung blood flow na sinasabi para maiwasan yung stroke. Kasi pag minsan yung pressure, pag may mga bara-bara sa ugat-ugat natin, yan tumataas yung pressure ng dugo natin. So, ingat lang po sa ating kalusugan. Nagpaalala lang po ako, Ate Marilyn mag-iingat kayo. So, hindi natin masabi ang panahon kung magkikita tayo ng personal. Kaya mag-iingat lang po kayo. 60 years old ka pa lang, ate. Yung nanay ko nga, 76 na, yung malakas pa din. So, yun, ingat lang. May right time. Parehas lang tayong nasa Pilipinas. Pag uwi ko, Pilipinas pa rin. Sa Cebu lang kami, Iloilo kayo. So, malapit lang. So, malay natin, magkita tayo ng personal. Ingat lang, ate, ha. At shoutout ulit sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. Yun, hanggang dito na muna. Ingat po kayong lahat. Susunod po ulit na aking mga reaction video. Mga pa nga gabi, mga pa nga kulo pa yung atanan, mga pa nga odto. Kasi ko waray nun, from Samar and Leyte. Salamat sa inyo. Salamat sa suporta. Bye-bye po. By the way pala mga ka-business, after nitong aking ginawang reaction video, may ilalagay ako dito nga video clip or audio ni ka-business tungkol sa kanya mga plano doon sa lupang pangako. So pakinggan niyo po mamaya. So yun lang po, dinagdag ko lang. Ayan na mga mahal ko mga reactors, magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ayan na, salamat po ng marami sa hindi matatawarang pagmamahal, pagmamalasakit,
pagtitiwala sa kakayahan ko bilang nangunguna sa ka-business sa family. At salamat po ng napakarami sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. At ayun, kanina kagagaling lang namin sa lupa, doon sa 2 hectares na binili ko kay Wakiwak. Napakaganda nung area. Napakaganda ng binigay sa atin ng Panginoon Diyos na regalo. Oo, kasama kayo doon anytime gusto nyo pumasyal. Pagdating ng araw, pwede pagka naayos na natin yon, doon natin ilalagay yung ka-business ano ba yun? Ka-business ano ba yun? Teka, sandali po tatanong ko lang, kalimutan ko Ma! Ano nga yung ilalagay doon center? Ka-business ano yun? Foundation and Rehabilitation. Ayan, Ka-Business Foundation and Rehabilitation Center. Yun po, para sa ating mga kababayan na kagaya nila Bong, yung mga nakikita natin sa kalye, mga walang bahay. Ayan, ang laki. At saka napakaraming puno ng mangga. Ang daming pananim, at saka bali po siya napagitnaan siya ng magiging napagitnaan siya ng magiging barangay road. Tapos po siya mga ka-business, yung pong mula doon sa National Road, doon sa harap ng bahay ni Wakiwak, yun kasi ang magiging National Road, ay kakapraso lang, ilang minuto lang kaming naglakad-lakad. O medyo may pababa lang ng konti, pero madali kung halimbawa hindi mo na maantay yung mag-project ng yung project ng gobyerno, ibig sabihin yung paggawa ng kalsada, pwedeng ipa-bulldozer yun na tawag nito, para makapasok na yung sasakyan doon. Ang ganda mga ka-business, sobrang saya tong araw na to. Tapos yung yung ating ka-business Big Falcon, ayan, malapit na rin po yan. At nakausap ko na yung architect, yung engineer, yung contractor, at may usapan na, sarado na ang usapan doon pagdating sa magiging disenyo, tapos budget, okay na. Yung magiging itsura, tapos pati yung kulay. Ayan po, malapit na yan mga ka-business naming minamahal. Lahat yan ay sa ating lahat yan. Hindi namin sinusolo po yan, kasama po kayo dyan. At sobrang magiging proud ako pagdating ng araw. Halimbawa ay nagpa-bless na tayo dyan, at lahat kayo ay makarating. Naintindihan ko naman dahil yung iba ay malayo, nasa ibang bansa. Ganun pa man ay ituturing ko kayong nandyan na rin, magbi-video call tayo pagdating ng pa-blessing ganyan sa ating Camp Big Falcon ng ka-business family. Tapos yun po ay bayad na, binayaran ko na po ng kasyon yung bahay na yun. At itong kay Wakiwak din ay binayaran ko na rin po ng kasyan, para wala na tayong intindihin, di po ba mga ka-business Mahirap kasi yung hulug-hulugan, meron kang intindihin kumbaga mas maganda yung payapa na, para tuloy-tuloy lang tayo. Yung 2 hectares kay Wakiwak, nakakatuwa lang kasi
bukod sa nabili ko lang ng mura, kung ikukumpara doon sa talagang presyohan ngayon doon ng lupa, no? Ng mga ganong location, ay di hamak na mura talaga binigay sa akin ni Wakiwak. Kaya nakakatuwa din to si Wakiwak eh. Yung 2 hektarya ay almost ano lang, hindi pa siya umabot ng 4M. 2 hektarya na po yun, mga ka-business naming minamahal. Gusto ko pagdating ng araw, lalo na yung mga reactors natin nandyan sa ibang bansa, at maging yung mga nandito ay makapasyal kayo doon pagdating ng araw pagka maayos na. At meron akong ilalaan doon na para sa inyong mga tawag ba nito, yung bang magiging komportable kayo na matutuluyan yan. Oo, siyempre asikasuhin namin kayo, asikasuhin kayo ng kagwangs, magbabanding tayo doon. Tapos ang pinakaano po roon yung Ka-Business Foundation and Rehabilitation Center. Napakagandang proyekto po niyan. Kaya dating ng araw, kahit wala na kami ni ate ka-business nyo, ay mananatili yon na itataguyod ng ating mga anak. At marami pa rin mga kababayan natin makikinabang noon. At salamat ha mga ka-business, salamat. Inaalay ko rin sa inyo itong tagumpay. Isa itong tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa inyo, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscribers, sponsors, at mga silent viewers. Salamat na rin sa mga basher. Yan. O bash pa more. Ayun, salamat talaga. Salamat po mga ka-business. Thank you. God bless sa ating lahat. Mag-iingat po kayo palagi. I love you all. Bira. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka-business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.